Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Pasang alas 2 ng hapon. Flash Report. Flash Report! Bago sa ating headlines, papasukin muna natin ang flash report. Mga nasunugan sa Mia Road, Pinyahan, Quezon City, dinidemolish. Bakbakan sa pagitan ng demolition team at mga residente umaapikabo. At naroon natin kasamang si RH number 5, Val Gonzalez. Val. Isang bus na ng mga residente na inaresto ng Quezon City Police District, Romel. Ang isinakay dito sa isang sasakyan ng Quezon City Hall at dinala na sa Kampo Karingal. Ito ayon dun sa isinisigaw ng mga pulis na mayroong daladalang mga megaphone dito ay sila raw ay mga armado. Nahulihan daw ng mga armas ito. Malaki-laking puwersa. Ang laking puwersa ng Quezon City Police District ang ginamit ngayon dito sa lugar. At nasa harapan ko kung may papakita sa telebisyon sa ating pagla-live broadcast sa pamamagitan ng Facebook ko, Romel, ay ang laking puwersa ng QCPD ang ginamit dito sa lugar. Puro mga bato, mga debris na itong mga nandito sa lugar na aking kinaroroonan sa mga oras na ito dahil umaalma yung mga residente. Lumaban ha? Val, nanlaban yung mga residente, tama ba? Batuhan, kanina isinisigaw. Pagdating ko rito, isinisigaw sa megaphone dahil maraming mga pulis na may daladalang megaphone para makapagbigay sila ng kautusan doon sa mga pulis na nandito sa ground. Ang kanilang binabanggit, Romel, ay mayroong mga naarestong armado raw ng mga baril. Yun yung kanilang binabanggit. Ito, may binabanggit na dito sa... Eto, papakinggan ko lang. Papasok na ako mismo dito sa loob dahil nakabarikada. Saan sinakay yung mga inaresto? Come again, Romel. Saan sinakay yung mga inaresto at saan dinala, Val? Isang bus yung sasakyan ng mga inarestong mga residente. Ito yung mga umaarma. Kung naipapakita sa DC ratio sa television, yung pulis na nagbibigay ng command ay nandun sa ikalawang palapag ng isang struktura, isang bahay dito. Ito kasing nasunugan ay pumasok muli o nagtayo muli ng struktura itong mga residente dahil wala naman silang matitirhan. Kaya ito ngayon yung pinasok nitong mga demolition team na gwardyado ng mga tawa ng Quezon City Police District. At kung makikita ninyo dito sa ating pagbo-broadcast ng live sa pamamagitan ng Facebook, ay pinipigilan itong mga residente na pumasok doon sa kanilang mga kabahayan at sa gitna ito nung sinasagawang pagdidemolish doon sa kanilang mga instruktura. Taga rito ba kaya? Sino mga taga rito? Asan ang bahay ninyo? Anong ginagawa doon sa bahay ninyo? Ginigiba nila, usual ba? Sino ho naggigiba? Anong sinabi sa inyo? Shoutout sa'yo, Patrick Villaflor. Sino yon? Ang swerte namin sa'yo. Sino yung binabanggit? Sino yun? Kapitan. Yung Kapitan, chairman, bakit oo. yung binabanggit ninyo? Siya ba yung nagutos ng demolition? Hindi po. Sino ang nagutos ng demolition? Huwag lang namin siya, pagtanggol niya kami. Ayan, yung hinahanap nilang pangalan ay yung kasalukuyan. Hindi, teka muna. Val, unang-una, nasunugan na sila. Afterwards, dinidemolish yung kanilang mga kabahayan. Ganun ba? Teka muna. Parang may mali yata. Ito yung nasunugan. Oo nga di ba, Val? Parang may mali. Biruin mo, nasunugan na Afterwards, didemolish. Oo, kaya umaalma itong mga residente. Kanina nag-iyakan yung mga nanay doon sa may pinakaunahan. Dahil ngayong araw ng kagitingan ay itinaon ang pag-demolish. Araw ng kagitingan at panahon ng kagutuman ay itinaon yung pag-demolish dito sa malaki-laking bilang ng mga residenteng nasunugan. Wala bang dyan, Val, maputol kita, wala bang kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City? I understand, meron Ay, nasaan na dapat siya ang pumagitna dyan. Tingnan natin kung ito, nilalabas na. Mga pulis na mismo
yung naglalabas ng mga kagamitan dito ng Naku mga naman, residente. oo. Kapansin-pansin, merong kapansin-pansin, Diyos ko. Romel, Hmm. kung umaabot yung ating video. May kapansin-pansin, isa doon sa mga residente ay naglagay ng isang watawat ng Pilipinas doon sa may pinakagitna. At ito inilagay niya doon sa isang 2x4 na isang sabla. At yun yung kanyang inawagayway ngayon dito sa gitna. Itong mga nagdi-demolish na mga tauhan. Ang binabanggit nila, Romel, ang nagpatupad daw ng demolition ay ang city government Nako. mismo. Yun yung kanilang Ang bihira. binabanggit dito. Pero yan ay aalamin mismo natin. Aalamin mismo natin. Ito sa mga taga rito mo ba kayo? Opo, sir. Anong nangyari mo dun sa bahay po niya? Alam ko sir, nasunugan kayo pero nadaan nila sa ganito. Dapat pinoproseso nila ng maayos. Yung tao, dapat pinahakot mo ng gamit, binigyan nila ng binigyan nila ng Meron bang court order yan? Bal, pakitanong nga. Meron bang ipinakita ang papel? mo ng demolition dito sa nasunog ninyong mga kabahayan. Yan ang hindi ko alam eh. Pero yung mga ganito, hindi dapat siya, ayan o, mga tao, naghahakot na lang ng gamit, di ba pahakot ang gamit kaya may nagkikiba na ng bako. Anong magagawa ng mga tao na may mga pangin sila, may mga ano sila. Kaya ang tao na puruhisyo, magkuha na lang ng gamit, di pa nila papasukin para magkuha ng gamit. Bakit hindi ko kayo pinapapasok para ilabas ninyo yung mga kagamitan? Kaya may nag-iba ng araw, may bako ng araw dun sa loob. Na samantalang wala namang abiso sa amin na ngayon na Nako. gigibahin ang bahay. Ang nakautosan po ba ay lahat ng struktura gigibahin? Yun ang sabi nila, sir. Pero wala pa namang schedule talaga na gigibahin na. Bigyan. Bal, sige, para patas, baka pwede mong makuha naman na yung panig ng mga nagpatupad ng demolition. Bal. Ulitin ko lang yung katanungan. Hindi pa ninyo batid kung sinong nagpatupad ng demolition. Hindi pa po, hindi pa. Ayan, okay, maraming salamat. Sige. Isa lamang yan na Romel. Bal, pakitanong mo naman yung sa kabilang panig. Hahanap tayo rito. Hahanap tayo kung magsasalita kasi kanina ay may kausap na akong tauhan ng Quezon City Police District. Ito, pinagpapasapasahan na yung mga kagamitan nitong mga residente dito sa lugar. Ito, lumabas na ako dun sa lugar kung saan ay may pasukan o daanan ng mga residente. Sir, pwede ba kayo makausap, sir? Ayun, ayaw nagbe-beg off yung isang mataas na opisyal ng Quezon City Police District. Nakakahabag naman ang nangyari dyan, Bal. Biruin mo, nasunugan ka na tapos i-demolish pa yung kabahayan mo. Oo, i-demolish yung kabahayan. Kailan nga uli nangyari ang sunog, Val? Noong nakalipas na buwan ba? Na isang buwan na yung Halos isang buwan na. Yung lilipas dito sa lugar. At yung kaawa-awa itong mga residente dahil hindi na nila alam kung kanino babag itong pinagpapasapasahan ngayon ng Quezon City Police District. Sige, Na inilalabas dito sa napakaraming mga struktura at napakaraming mga kabahayan na nasunugan dahil hindi sila o pwedeng pumasok dun sa kanilang bahay habang isinasagawa yung malawakang demolition. Sige, Bal. Babalikan ka namin, Bal, ha? Narito sa Nia Road, dito sa Pinyahan, sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, Visa Radio na sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At tignan mo, Bal, baka meron nga pwede magsalita sa panig naman ng LGU kung meron silang kinatawan dyan. Dapat meron silang kinatawan dyan. Copy on that. Okay. Copy on that. Back to you. Sige. Ang inyo po napakinggan ay si Val Gonzales tungkol sa nangyayaring demolisyon dyan sa area ng Nia Road sa Pinyan, Quezon City. Partikular na tinitibag, binidemolish ay yung mga kabahayan na natupok ng malaking sunog kamakailan. Narito ang ating headlines, mga kasinungalingang post, comments sa social media, mahigpit na binabantayan ng PCO. Maayos na implementasyon ng tupad program ng DOLE, hiniling. Department of Energy matabang sa pagrarasyon ng produktong petrolyo. PNP nakapagsampa na ng 15 kaso ng hoarding, profiteering sa gitna ng oil crisis. Posibleng link sa
tinatawag na paihi ng petrolyo sa Navotas at Laguna, iniimbestigahan ng PNP. Mahigit naman sa 50% ng mga mangingisda sa municipal level tumigil na sa pagpalaot dahil sa taas ng presyo ng krudo. Nationwide orientation para sa pre-term school calendar sinimula na ng Department of Education. At isang truck nawala ng preno, 2 patay sa Atimonan, Quezon. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang hapon na Pilipinas. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Dapat isabuhay sa bawat desisyon at paninindigan sa tama ang kagitingan ng mga bayaning Pilipino. Ito naman ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Ayon sa Pangulo, ang kahalaga ng bayanihan, sakripisyo at pagkakaisa ng mga Pilipino. Binanggit ng Presidente, ang kanilang kabayanihan ay nagsisilbing inspirasyon upang patuloy na harapin naman sa ang mga hamon sa kasalukuyan. Napilitan ng tumigil sa pagpapalaot na mahigit sa 50% ng mga mangingisda sa municipal level dahil sa serye ng pagtaas ng halaga ng krudo na ginagamit ng kanilang mga bangka. Gaya sa Rosario, Cavite na ayon sa pamalakaya ay nasa 3,000 fisher folks na lamang nakakalaot mula sa 5,000 rehistradong mangingisda sa nabanggit na bayan. Karamihan sa kanila ay humanap na ng ibang trabaho gaya ng pagpasok sa construction dahil sa malaking pagkalugi sa pangingisda. Pumalo na sa mahigit 1,240 ang piso o mahigit 1,240 pesos ang kada litro ng diesel na ginagamit ng mga maliliit na mangingisda sa bawat pagpalaot na dati ay nasa 560 pesos lamang. Umarangkada na ang nationwide orientation ng Department of Education o DepEd kaugnay sa 3-term school calendar at iba pang reforma sa learning systems. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng orientation sessions na magbigay ng malinaw na alintuntunin sa mga teacher at school leader at matiyak ang maayos na shift sa mga bagong patakaran. Isa sa mga unang nabigyan ng orientation ay ang Miriam College sa Quezon City, kung saan kabilang sa mga tinalakay ang 3-term school calendar, mga binagong guidelines sa classroom assessment at grading system, gayon din ang pinalakas na senior high school curriculum. Standby, Let Narciso. Standby, paring Raymond at Paas. Umabot na sa 15 mga kasong isinampa ng Philippine National Police kaugnay ng hoarding at profiteering ng langis sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa naturang bilang 5 ang mula sa Eastern Visayas, 4 sa Bicol Region, 3 sa Metro Manila, 2 sa Central Luzon at 1 sa Davao Region. Kabuuan 34 na individual naman ang kinasuhan kaugnay ng mga kaparehong paglabag. Sa pinakahuling monitoring ng PNP, umabot na sa 393 na gasolinahan ang pansamantalang nagsara dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Labas na tayo ng ating impilan, mga kasinungalingang posts, comments sa social media, mahigpit na binabantayan ng PCO. Ang buong detalye, balita mo yan, RH number 14, Maringlet Narciso. Maringlet. Romel, na-discover ng Anti-Fake News Desk ng Presidential Communications Office ang biglang pagdami ng disinformation sa social media, partikular sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, maging ang traditional media outlets ay hindi nakaligtas sa pambibiktima ng mga trolls. Sabi ni Gomez, kahina-hinala ang timing ng pagdami ng kasinungalingan na ani ay mistulang desperadong kilos.
Kaya naman malinaw pa niya ang motibo na manggulo at pabagsakin ang gobyerno. Pero iginiit ng kalihim na hindi magpapa-apekto ang presidente sa mga ingay dahil nakatutok ito sa pagresolba sa energy emergency at pagbibigay tulong sa pamilyang Pilipino. Ayon kay Secretary Gomez, tinutunton at dinodokumento ng PCO ang bawat post at bawat comment na pawang mga kasinungalingan. Gagamitin niya ang mga ito bilang ebidensya sa isasampang kaso sa korte. Babala ng opisyal, tutukuyin nila ang mga salarin at pananagutin sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maayos na implementasyon ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Hiniling ni Senador Raffy Tulfo. Balita mo yan na RH number 28, Paring Raymond. Paring Raymond. Paring Romel, pinatitiyak ni Raffy Tulfo sa Department of Labor and Employment o DOLE na maayos ang implementasyon ng programa nitong tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD. Ito'y kasunod ng deklarasyon ng pamahalaan ng National Energy Emergency at naglabas ng ahensya ng 1.2 billion pesos na pondo para dito. Ayon kay Tulfo, dapat ay sistematiko ang paraan ng bigayan ng TUPAD sa tamang oras at tiyakin na ito'y mapunta sa mga nararapat na benepisyaryo. Bantayan din ito ang hindi pagkakitaan ng ilang mga tiwaling barangay officials. Malimit umano itong makatanggap ng reklamo sa kanyang palatuntunan na kinakaltasan barangay officials ang kanilang ayuda. At para patas ay picture-taking lang at kaunting pagwawalis ang ipinagagawa sa mga TUPAD beneficiaries. Kung si Senador Raffy ang masusunod, nais nitong magpatupad ang DOLE ng mas makabuluhan at kapaki-pakinabang na aktibidad sa halip na walis-walis lang. Bilang chairperson ng Senate Committee on Labor and Employment at Committee on Public Services, ay agad itong nakipag-ugnayan kay DOLE OIC Benedicto Ernesto Bitonio Jr. Sinabi ni Bitonio na may guidelines ng sinusunod ang ahensya para sa programang TUPAD. Kinumpirma nito na may 5,246 na mga magsaka at mangisda ang nabigyan ng DOLE Integrated Livelihood Program na nagkakalaga ng 120 million pesos habang nasa 37,875 na mga magsaka at mangisda rin ang nabigyan ng TUPAD sa halagang 534 million pesos. Sabi ni Bitonio, nakipag-ugnayan na sila sa DOTR at LTFRB para sa TUPAD Tuloy Pasada Program para sa mga tsuper na apektado ang kita dahil sa pagsirit ng presyo ng langis. Ito si RH 28, Raymond Dapas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, sumakasang mauwi sa pangmatagalang kapayapaan ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, malugod na tinanggap ng Pilipinas ang anunsyo tungkol sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran na pangangasiwaan ng Pakistan. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, with cautious optimism ang kanilang pagtanggap sa naturang balita, kasabay ng hangaring magbunga ang pag-uusap patungo sa permanenteng pagtatapos ng gyera sa Middle East at para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Umaasang Pilipinas na magiging positibo ang resulta ng naturang peace talks upang maiwasan na madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi, pagkasira sa infrastruktura at ang negatibong epekto ng gyera sa ekonomiya ng iba't ibang mga bansa. Samantala, asahan naman ang bahagyang pagkaantala ng pag-issue ng mga pasaporte dahil umano sa logistical at supply chain issues dulot ng krisis sa gitnang silangan. Sa hiwalay na abiso ng kagawaran, ang mga aplikasyon ng pasaporte na nag-file simula huling linggo ng Marso ngayong taon ay maaring makaranas ng pagkaantala sa releasing ng mga ito. Ayon sa DFA, maaring umabot ng 10 hanggang 15 araw from date of application ang pag-release ng mga pasaporte. Sinabi naman ng DFA na nakikipag-ugnay na sila sa third-party service provider para sa pag-imprenta ng mga e-passports upang maresolba ang mga nabanggit na issue at upang masiguro na maibabalik sa normalong operasyon sa lalong madaling panahon. Para naman sa mga aplikante na nangangailangan ng emergency o urgent consular services, maaaring kontakin ng DFA via
02-8234-3488 para sa passport appointment concerns, 02-8651-9400 para sa passport authentication at iba pang consular inquiries, at email sa oca.concerns@dfa.gov.ph at passport concerns o passport.concerns@dfa.gov.ph para naman sa mga passport concerns. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Department of Energy matambang naman sa Mongkahi na magsagawa ng pagrasyon ng produktong petrolyo. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Regafort. Giselle. Lakay Romel, hindi pa nakikita ng Department of Energy na mauuwi sa pagrarasyon ng petrolyo ang kasalukuyang oil crisis sa pandaigdigan. Naniniwala sa Energy Secretary Sharon Garin na hindi pa ito kailangan at magre-resulta nito yung kasalukuyang sitwasyon. Itin niyang ginagawa ng gobyerno ang lahat para masiguro na mayroon tayong sapat na supply. Ayon kay Garin, sa kabila ng limitasyon sa batas at mandatong ipinagkaloob ng Kongreso sa DOE, pinaigting nila yung holding policy at may guidelines sa mga patakaran silang inisyu sa mga oil company. Patuloy din anya yung kagawaran sa pagkikipag-ugnayan sa diplomatic corps para sa posibleng bagong supplier natin ng petrolyo. Ngayong linggo, darating sa bansa ang 700,000 bariles ng petrolyo na binili ng gobyerno mula doon sa Malaysia. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, posibleng link or ugnayan sa paihi ng petrolyo sa Navotas at Laguna, inimbestiga na ng PNP. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Nagsasagawa na ng cross-matching ang Philippine National Police sa posibleng ugnayan ng mga illegal na operasyon ng langis sa Navotas City, maging sa lalawigan ng Laguna. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., sinisilip na kung iisa lang ang pinagkukunan ng recycled oil at kung may koneksyon ng mga ito sa mga organized oil pilferage group. Giit Nartatis, magiging agresibo ang PNP sa pag-imbestiga upang matukoy ang nasa likod dito. Bago nitang 9 na individual ang narasto ng Highway Patrol habang 65,000 liters ng diesel na nagkakahalaga ng 9.75 million pesos ay nakumpiska sa isang raid sa Navotas Fishport Complex. Sabi sa Camp Crame ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tonyo, inaalam na ng pulisya kung sino ang may-ari nito. Immediately or today sa Marina para alamin yung pinaka-may-ari registered owner na nasa vessel at sa DOE para naman sa documentations. Bukod po sa pagpapayo ng PD 8065 illegal trading petroleum products, kung ito ay makasok din sa paglabag sa batas sa pambansa bilang 33 yung tinatawag natin ako. Pagtapos nito, isang panibagong paihi sa loob mismo ng isang resort compound sa Laguna ang nadiskubre at pagresulta sa pagkakaresto ng 6 na suspect. 2 sa kanila dinala sa ospital matapos masakta ng balon mula sa itaas ng tanker sa kasagsagan ng pagsalakay ng otoridad. Ayon sa pulisya, maaaring magsilbing mahalagang lead itong bagong kaso. Sa kabuuan, umabot na sa 15 reklamong na isasampa ng PNP. Sa 34 na individual na suspect kaugnay ng holding at profiteering sa langis. 5 rito ang mula sa Eastern Visayas, 4 sa Bicol Region, 3 sa Metro Manila, 2 sa Central Luzon at 1 sa Davao Region. Mula rito sa Camp Crame, ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 80,000 pamilya sa Maynila makikinabang sa biyayang bigas program ng pamahalaang lokal. RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Aabot sa 80,000 pamilya ang makikinabang sa biyayang bigas sa Maynila, isang bagong programa ng pamahalaan lungsod ng Maynila na sisimulan sa Abril 16 at tatagal ng 6 na buwan. Sa pakikipagpulong sa mga lokal na panadero ngayong Abril 9, inanunso ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na bawat benepisaryo ay makatatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Ayon sa alkalde, hindi lamang sektor
ng transportasyon ng saklaw ng programa kundi pati iba't ibang sektor kabilang ang service sector. Isinasagawa ang programa sa suporta ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF kung saan may nakalaang 286 na milyon para sa implementasyon nito sa lungsod. Layunin ng programa na makapagbigay ng dagdag na ayuda sa mga Manileño sa gitna ng kasalukuyang krisis habang patuloy ding sinusuportahan ang mga lokal na magsaka. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ito ng social relief effort na inihanda katuwang ang Office of the President sa ilalim ng LGSF. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Shokos order ipinalabas ng LTO laban sa may-ari at driver ng isang SUV na nag-counterflow na at gumamit pa ng blinkers. Ibalita mo yan, RH number 5, Val Gonzales. Val. Romel, sa gitna nitong nagpapatuloy na demolisyon dito sa Nia Road, dito sa lungsod ng Quezon, ay naglabas nga ng show cause order ang Land Transportation Office laban dun sa may-ari at driver ng SUV na nag-counterflow at gumagamit ng illegal na blinker. Ang sabi nitong si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, hindi ko konsentihin ng ahensyang kayabangan at pang-abuso sa kalsada. Ayon kay Lacalinaw, nalagay sa peligro ang kaligtasan ng ibang mga motorista. Kaugnay nito ay iniimbestigahan na rin ng LTO ang motorsiklong mayroong logo ng Philippine National Police na umano'y umescort sa sasakyan sa inilabas na kautusan. Inatasan ng LTO Intelligence and Investigation Division ang may-ari at tsuper na humarap at magsumite ng sinumpaang salaysay. Babala ng LTO, hindi pagsunod dito ay tuturing na pagtalikod sa karapatang marinig at maglalabas na lamang sila ng desisyon sa kaso batay sa mga ebidensya. Iginiit ng LTO na mahigpit na ipinagbabawal ang counterflow at paggamit ng blinkers nang hindi para sa isang emergency. Ang lalabag ay mahaharap aniya sa suspensyon o pagbawi ng lisensya at iba pang administrative sanctions. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Merong libreng sakay daw sa Caloocan City. Alamin natin ang detalye. RH number 23 Edwin Duque. Edwin. Romel, nagpapasuli ang Caloocan LGU nagkapanibag sa listahan at schedule ng Bicycle Operators and Drivers Association o TUDA na maghahatid sa mga libreng sakay sa North at South Caloocan. Ito'y nagsimula na ngayong araw hanggang bukas araw ng Biyernes. Ang umpisa ng mga schedule ay sa alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Ito yung unang oras sa umaga at panibagong alas 5 naman ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ay kaya lalong malapitan bukod sa paghahatid ng libreng sakay para doon sa mga mananakay. Ang programa ito ay susulong ng total na pamahalaan upang makatulong sa kanilang mga toda. Hindi lang ito sa mga sumasakay, kahit sa mga toda ng European. At matiyak na may silang kita na halagang halos 700 kada 2 oras na pamamasada. Ito'y ngayon sa gitna pa rin ng Tatorodo. Bukas pa rin naman ang pagpaparehistro para doon sa mga membro ng TUDA na nais makilahok sa naturang programa. Para dyan magipag-ugnayan lamang sa kanila mga presidente o sa Presidential and Technical Regulatory Service ng kanilang lungsod. Aral ko ito rin at pinagulat ng DZRH na sa Pilipinas na sa Pilipinas. At nagbebenta ng relo, hinarang ang sasakyang ninakawan na sospek arestado sa Quezon City. Ibalita mo yan, RH number 27, Noche Kakas, Mr. Noche. Romel, arestado sa hot pursuit operation ang 4 na kalalakihan na sangkot umano sa robbery sa Barangay Mariana sa Quezon City. 4 pang mga kasabwat sa krimen ang tukoy na at hinahunting na rin ng Quezon City Police District.
Ayon sa report ng DOCPD, nagugat ang insidente sa isang naiulat na transaksyon ng relo kung saan nakilala ng biktimang nagtitinda ng relo ang isang nagngangalang Rob Moya sa umanong vlogger sa isang bar sa Pasig City. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis ang biktima sakay ng kanyang Toyota Yaris at kalaunan ay napansin na may bumubuntot sa kanyang isang sasakyan na kulay itim na Toyota Russia. Ilang minuto lang binangga ng mga suspect ang sasakyan ng biktima sa Doña Hema District. Tinutukan ng baril at sa pinang kinuha ang 4 na armadong suspect. Ang isa ay nakasuot ng face mask at hoodie. Ang kanyang mamahaling gamit kabilang na ang mga relong Rolex at alahas sa tumakas patungong E. Rodriguez Sr. Avenue. Sa tulong at pagsisikap ng Special Investigation Team, pagkuha ng CCTV, kinasa ng Criminal Investigation and Detection Unit ang pagtugis. Unang naaresto si alias Kian sa isang parking area sa Katipunan Avenue at nabawi sa pag-iingat ng isang Rolex Sky Dweller Jubilee Bracelet 2021 na nagkakalaga ng mahigit 1 milyong piso, isang Ingram submachine gun na kargado na isang dosenang 9mm na bala. Kumpiskado rin ang Toyota Fortuner, isang iPhone 16 Pro Max Rose Gold at iba pa. Isiniwalat din ni alias Kian ang 3 pang kasamaan suspect na alias Kio Landry na nakumpiskahan rin ng Rolex Base Gas 2 Tone black na nagkakalaga ng 850,000 na pesos. Isang alias Mark at isang alias Noel na nakuhanan rin ng caliber 45, isang itim na Toyota Rush na bonnet mat at iba pa. Ayon sa QCPD, may meet up pa sana na 4 pang suspect na sakay sa isang sasakyan. Ngunit nakatunog na may mga pulis nagpaputok ng baril ang mga suspect at nadaplisan ang isang rider na alias James. Kapag alaman ng QCPD, si alias Kian ay may mga dati ng kasong istapa noong July 2025 at false testimony at perjury noong September 2025 kaugnay ng isang kasong Rolex robbery na isinampa ng QCPD. Dahil dito, hinihimok ngayon ng QCPD ang publiko na i-report ang anumang impormasyon sa mga nagtatagong natitirang suspect sa pamamagitan ng QC Helpline 122. Arit sa 27, nandun ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating pagbabalik, balita mula sa iba't ibang lalawigan, oras natin alas 2:35 ng hapon. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. And I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of expectation din. But for me, it's a huge privilege din to pakita na anong kakayanan meron ang mga Pilipino sa sports na to, sa world stage. It's good to start young because Bago ang report mula sa iba't ibang lalawigan, alamin natin ang situational report, follow-up report sa nangyayaring demolisyon dyan sa Quezon City. Val Gonzalez, ibalita mo yan, Val. Romel, medyo humupa na yung tension kanina dito sa bahagi ng Mia Road, dito sa Barangay Pinyahan, Quezon City, kung saan dinidemolish at papatuloy ang demolisyon ditong mga tauhan ng lokal na pamahalaan. Yung pinadala ng lokal na pamahalaan na siyang mag-demolish dito sa lugar na ito. Sir, pwede ka po makausap. Ayan. Sino yan? Kausap mo, Val? Galing sa city government. Nag-big up kasi sila lahat ng gusto namin makausap para magpaliwanag dito sa insidente. Tumatanggi sila. Nag-big up sila pero ang binabanggit ng isa sa mga leader ng simbahan dahil mayroong isang simbahan dito sa lugar hindi nadamay doon sa sunog nung nangyari yung malaking sunog, Romel. Isa doon sa leader ng simbahan ang nagpapaliwanag na ang city government yung nagpatupad ng demolition dito sa lugar na ito. Ongoing pa raw yung pag-uusap, yung pakikipag-usap para doon sa mga gagawing pansamantalang tirahan o relocation muna nitong mga residente bago ipatupad yung demolition. Pero habang nagkakaroon daw ng pag-uusap ay nagulat na lamang sila dahil hindi nila iniisip na ngayong araw na mismo ay magpapatupad na ng persahang pagpapalit dito sa mga residenteng nagbalikan doon sa kanilang mga bahay at gumawa muna ng pansamantalang mga istruktura, naglagay ng mga tolda at kung iba pang mga pwedeng mapagsilungan dahil
hindi pumayag yung Manila Seedling Bank. Doon kasi sila pansamantalang nakatira, Romel, doon sa dating Manila Seedling Bank. Pero hindi pumayag na doon muna sila pansamantalang tumira. Kaya nagbalikan yung iba. At nataon naman na ngayong araw ng kahitingan, ipinatupad na ng biglaan yung demolition dito sa 3,000 o 2,300 bilang ng pamilya. Mahigit 2,300 na pamilya na nakatira dito sa lugar na ito. Mayroong 2 backhoe, Romel. 2 backhoe na inilagay dito ang city government para tuluyang gibain yung lahat ng struktura. Actually, malaki-laki na. Yung nasa siguro mga 500 square meter na, Romel. Yung nagigiba at tuluyang nadurog yung mga struktura. Ano daw ba ang itatayo dyan, Val? Anong itatayo dyan sa area na yan? Meron kasing itatayo dito na housing condominium. Parang ganon yung malaking itatayo dito sa lugar. Pero ang binabanggit nitong mga residente, hindi naman lahat ng mga residente ay kabilang doon sa mabibigyan ng housing unit dahil 2,300 mahigit lamang yung naisailalim na doon sa profiling ng local housing unit ng city government. Kaya yung iba ay hindi makikinabang. Ang binabanggit nila ay sana man lang ay mabigyan sila ng relocation bago may patupad yung pagtatayo ng struktura kung ano mang klase ng pabahay yung itatayo dito sa lugar na ito. Pansamantalang tumigil ngayon, Romel, itong pagdidemolish dito sa lugar at ang inatupag muna ngayon itong mga tauhan ng Quezon City Police District ay yung pagpayag, pinayagan na nila itong mga residente na pasukin yung kanilang mga bahay, yung mga strukturang kanilang ginawa upang sa ganon ay mailabas nila yung kanilang mga kagamitan bago pa man madurog ng 2 malalaking heavy equipment na nagdidemolish dito sa lugar na ito. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. 2:45 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Eye Care Center. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and fashion. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy! Bawal Yan! Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess, Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. Okay. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go-ghost na. Go-ghost ko to. Isang sagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibis. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Meron pa tayong 7 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon na truck nawalan ng preno, 2 patay sa Atimonan, Quezon. Benji Antioquia sa detalye. Benji. Hindi na umabot ng buhay sa hospital ang 2 lineman makaraang araruhin ng truck ang kanilang sinasakyang matapos mawala ng preno habang pababa sa Old Sigsag Road sa parting Atimunan, Quezon. Batay sa report na nakarating sa Quezon PNP Command, bandang alas 2:40 ng hapon nang maganap ang nasabing aksidente kung saan nawala ng kontrol na manibela ang wing van truck sa bahagi ng Santa Catalina, Atimunan, Quezon. Agad naman na namatay ang 2 biktima sa anhi ng pagkakasalpok. Dahil sa lakas ng impact sa ngayon, nakakulong na ang driver ng truck habang kakaharapin ito ang kasong reckless imprudence resulting to double homicide. Ito si Benji Antioquia nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At mahigit naman sa 3 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana winasak sa lalawigan ng Benguet. RH number 41, Romy Gonzalez. Romy. Matagumpay na winasak ng mga otoridad ang higit sa 3.3 milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana sa lalawigan ng Benguet. Sa Tibungan, 4 na plantasyon na tinamnan ng 10,280 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 2,056,000 pesos ang natuklasan ng mga operating troops sa Barangay Takadang at Badeo. Samantalang sa Kapangan, 1 plantasyon na tinamnan ng 5,600 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 1.1 million pesos ang nadiskubre sa Barangay Sagubo, habang sa Barangay Kayapa sa Bacon ay natuklasan naman ang 1 plantasyon na tinagnan ng 750 fully grown marijuana plants ay kakalaga ng 150,000 pesos. Lahat ng mga kontrabando ay binunot at sinunog na sa mismong lugar ng operasyon. Wala namang nahuling marijuana cultivators sa 3 magkakahiwalay na marijuana eradication operation. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang barangay kagawad at operator ng sound system nakuryente sa Cabangalan, Negros Occidental. Rex Cantong, Rex. Sugatan ng isang kagawad ng barangay at operator ng sound system matapos na kuryente sa barangay Carolan, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang mga biktima kinilala na sina kagawad Jimar Muarez, 45 anyos, may-ari ng sound system, at alias Duming, 39 anyos, pawang mga residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizoma, hepe ng Kabangkalan City Police Station, nagselebrar ng piyesta ang nasabing barangay at nag-brownout, subalit bumalik naman kagad ang power ng kuryente. Unang umakyat si Muarez sa itaas upang ang ilaw inaikabit ang generator set na at bumalik naman ang supply ng kuryente at aksidenteng nakamtan nito ang live wire na aksidenteng na kuryente naman si Kagawad Baltor. Ang mga biktima dinala kaagad sa ospital upang maagapan ang mga sugat ng mga biktima. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At halaga ng karne sa Katarman Public Market, walang naging pagtaas kahit na mataas ang halaga
ng produktong petrolyo. Jane Bantayan, Jane. Kinumpirma ng Met Inspection at Surveillance Team ng lokal na pamahalaan ng Katarman na walang pagtaas at nananatili pa rin ang presyo ng karne sa Katarman Public Market sa gitna ng fuel crisis. Ayon kay Doc Ben Moreno, bagamat may ilan ng mga vendors na lumabag sa tamang presyo, ngunit nakukontrol ito agad dahil sa patuloy na ginagawang monitoring. Matatandaan na ipinag-utos ni Northeast Summer Governor Harrison Chuan sa mga local government units na palakasin ang kanilang Price Monitoring Council sa gitna nitong fuel crisis upang matiyak na mababantayan ang presyo ng pangunahing mga bilihin. Nananatiling 390 ang boneless na karne ng baboy at 400 naman ang karne ng kalabaw. Bukas naman sa pagtanggap ng reklamo hinggil sa mga presyo ang nasabing council mula sa mga mamimili kung saan hinikayat ang nasabing mga mamimili na maging mapagmatsyag sa gitna nito ngayong fuel crisis. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At full restoration ng San Juanico Bridge sa Tacloban. Inaasahan sa darating na Oktubre ayon yan sa BPWH. Jimmy, angay-angay sa detalye. Jimmy! Inihayag ng Department of Public Works and Highways DPWH Eastern Visayas na inaasang may babalik ang orihinal na 33 ton na kapasidad ng San Juanico Bridge sa Oktubre ngayong taon habang nagpapatuloy ang malawakang rehabilitasyon at pagpalakas nito. Ayon kay DPWH 8 Regional Director Edgar Tabaco, nasa tamang takbo pa rin ang proyekto, patuloy ang kanilang massive portal shoring works. Bagamat pansamantala lamang ang mga strukturang ito, ginagawa nilang lahat upang mabot o malampasan pang target sa Oktubre. Ang portal shoring works ay paglalagay ng pansamantalang suporta sa tulay upang matiyak na ligtas ang sinasagawang retrofitting at permanenteng pagpalakas nang hindi nadadagdagan ng stress ang lumang struktura. Matatanda noong Disyembre taong 2025 muling binuksan ang tulay para sa two-way traffic, ngunit may 15 ton na load limit matapos ang ilang buwang pagkukumpuni. Nangyari ito sa buwan ng pagbisita ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Tacloban City kung saan kanyang inspeksyon ng tulay at tiniyak sa mamamayan ng Leyte at Samar na matatapos ang rehabilitasyon sa susunod na taon. Sa kanyang pinakahuling inspeksyon, sinabi ng Presidente malapit nang matapos ang proyekto at inaasahang makukumpleto ito sa taong 2026 kung kailan may babalik ang 33 ton na kapasidad ng dalawang direksyon. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, papasukin natin si Kyle Bulyas. Kyle. Lakay Rommel, sinuyod ng mga tauhan ng Swiss Traffic Action Group o SAG ng MMDA ang ilang mga mabuhay lanes sa Metro Manila, partikular ang bahagi ng EDSA Trinoma, West Avenue, Santo Domingo, Amoranto, Banawe, Maria Clara at Blumentritt. 3 ang na-impound habang isa naman ang out of line. Ayon pa sa MMDA, 66 ang nahuli sa non-contact apprehension habang 42 naman ang natiketan sa physical apprehension. Sa iba pang mga balita, nagsagawa naman ng grooming ng utility cables ang mga otoridad sa Kayamanggi Street sa Barangay Plainview sa Mandaluyong. Bahagi ito ng Phase 1 ng isinasagawang Integrated Underground Wiring and Utility Structure Plan ng Mandaluyong LGU para sa ito ay sa pamumuno ni Mayor Menchie Abalos at ng iba pang opisyal. Ang mga sumusunod na hakbang sa IUWUS plan ay ilipat ang mga kayawad ng kuryente at utility cable sa ilalim ng lupa upang matiyak ang kaligtasan at kalinisan sa lungsod. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Kyle Bulyas at yan ang kabuuan ng inyong palatuntunang Rapido Hataw Balita. Itinampok ngayong araw ng Huwebes Ika-Siyam sa buwan ng Abril. Sa ngalan nila Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes at susunod na ang programa ni Miss May Binauan. Oras, 2 minuto, makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, Pritong ulam
Ulam na masebo, plato o kalderos, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya.